Nitong mga nakaraang araw, naging malaking balita ang nangyaring Tacloban school shooting. Sa mga lumabas na ulat at usap-usapan sa social media, isa sa mga anggulong iniimbestigahan ay ang umano'y madalas na paglalaro ng isa sa mga suspect ng larong Gorebox. Dahil dito, muling nabuksan ang diskusyon kung may epekto ba ang mararahas na video games sa pag-uugali ng isang tao. At nitong ang mga nakaraang araw ay ibinan na rin ng mayor ng Dagupan ang mga pisonet sa kanilang lungsod upang maiwasan daw ang epekto ng mga ito sa utak ng mga bata. Ngunit alam nyo bang hindi ito ang unang pagkakataon na naging sentro ng usapan ang mga video games? Maraming taon na ang nakalipas. Noong 1970 at unang bahagi ng 1980, nagkaroon din ng mga hakbang ang pamahalaan upang higpitan ang operasyon ng mga arcade. Kaya naman, maraming nagtatanong, totoo bang ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang mga video games noon? Noong panahong iyon, wala pa ang mga PlayStation, Xbox o mobile games na mayroon tayo ngayon. Ang pinakasikat na paraan ng paglalaro ay sa pamamagitan ng arcade machines na matatagpuan sa mga mall, palengke at iba pang pampublikong lugar. Dito nilalaro ang mga sikat na laro tulad ng Pac-Man, Space Invaders at iba pang arcade games. Habang dumarami ang mga arcade, napansin ng ilang opisyal at mga magulang na maraming kabataan ang gumugugol ng mahabang oras sa paglalaro. May mga ulat noon na may mga estudyanteng lumiliban sa klase upang maglaro, dahilan upang mabahala ang mga magulang at guro dahil naaapektuhan ang pag-aaral at disiplina ng mga kabataan. Bukod dito, may ilang arcade na naging lugar ng pagsusugal, iligal na gawain at pagtitipon ng mga grupong nagdudulot ng kaguluhan. Dahil sa mga isyong ito, napagpasyahan ng pamahalaan na higpitan ang regulasyon sa mga arcade at sa ilang lugar ay pansamantalang ipinasara ang mga ito. Mahalagang linawin na hindi pinagbabawal ang lahat ng video games. Ang pangunahing tinutukan noon ay ang mga arcade establishments, hindi lang ang mismong konsepto ng video games. Layunin ng pamahalaan ayon sa kanilang paliwanag na mapanatili ang kaayusan, disiplina at kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga kabataan. May mga taong sumang-ayon sa hakbang na ito dahil naniniwala silang makakatulong itong mabawasan ang pagliban sa klase at iba pang suliranin. Ngunit mayroon ding mga tumutol. Para sa kanila, ang tunay na problema ay hindi ang mga laro mismo, kundi ang kakulangan ng tamang paggabay ng mga magulang, wastong pagpapatupad ng batas at disiplina ng mga manlalaro. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumalik ang mga arcade at kalaunan ay sumikat ang mga home video games consoles, computer games at mobile games. Sa kasalukuyan, ang video games ay hindi na lamang libangan, isa na rin itong industriya na nagbibigay ng trabaho, kompetisyon sa esports at maging ng mga oportunidad sa teknolohiya at digital entertainment. Ano ang maaari nating matutunan dito? Una, mahalagang maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita natin sa internet. Hindi lahat ng kumakalat na balita ay buong katotohanan. Halimbawa, kapag may mga nagsabing ipinagbawal ni Marcos Sr. ang lahat ng video games, dapat nating alamin ang buong konteksto. Ang mas tamang pahayag ay nagkaroon ng paghihigpit sa ilang arcade establishments, hindi sa lahat ng uri ng video games. Ikalawa, hindi sapat na sisihin lamang ang mga video game sa tuwing may nagaganap na krimen o karahasan. Ayon sa maraming pag-aaral, ang marahas na pag-uugali ay kadalasang bunga ng kombinasyon ng iba't ibang salik tulad ng kalagayan ng pag-iisip, kapaligiran, pagpapalaki at iba pang personal na sitwasyon. Ang mga video games ay maaaring maging isa lamang sa maraming bagay na sinusuri, ngunit hindi ito otomatikong dahilan ng isang krimen. At panghuli, ang pinakamahalagang aral ay ang pagkakaroon ng balanse. Ang video games ay maaaring makatulong sa pagpapahusay ng koordinasyon, mabilis na pagdedesisyon at teamwork. Ngunit tulad ng anumang uri ng libangan, kailangan itong gamitin ng may disiplina, tamang oras at responsibilidad. Sa huli,
Ang tunay na susi ay hindi ang pagbabawal sa teknolohiya, kundi ang tamang paggamit nito at ang wastong paggabay ng pamilya, paaralan at lipunan. Mga katoto, as of this writing ay naiban na sa buong Pilipinas ang Gorebox. Aalamin natin yan sa susunod na video kung bakit nga ba ipinagbawal ang Gorebox dito sa Pilipinas.